Hindi po tayo po manalangin na. Yes, Lord, hallelujah, Lord. Magandang gabi po. Maraming salamat, Lord, sa gabi na ito na pinagkaloob niyo sa amin, Lord, sa buhay at sa kalakasan po na binibigay niyo sa amin, Lord. Dahil ko ngayong gabi na ito, Lord, sa mga tanong po namin, Lord, na inihanda namin ngayong gabi na ito, ang mga kasagutan, Lord, ay maging pagkain po ng aming mga kaluluwa. At kapag paggawa kami ng tanong, Lord, sa mga anak namin, na kung hindi man namin sila, Lord, na pag-ready, Lord, is on the spot, Lord, patanungin namin sa Lord upang, Lord, magkaroon po ng buhay yung mga puso ng mga bawat isa, Lord, sa inyong mensahe, sa inyong salita. Nawa i-bless nyo din po yung buhay ni Brother Francis sa kanyang mga sagot at ganoon din po yung kung may mga pagkukulaman po, Lord, is matuto din po kami, Lord, na magsaliksik, Lord. Maraming salamat po, Lord. I-bless nyo kayo ngayong gabi ito sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, Sister Dalag. Ang tanong ko, Brother Francis, sa rapture po ba, may kasama po bang mga Hudyo na mara-rapture? Oo, kasi alam mo ano ibig sabihin ng Gentiles? Naalala mo? Yung tanong mo, akma sa paksa na to eh. Kukuha ang Gentiles Diyos. Yan po yung Sige, hindi sige. bayan ng Diyos. Mali. Yung Gentiles po yung Hindi, yan yung connotation. Ang Gentile, connotation, labas sa bayan ng Diyos. Pero connotation lang yan. Ang tunay na meaning niya ano? Walang nakaalala? Meron akong video of Gentile bride. Search mo. Of people? Ha? Goyim. Gentiles, ano? Merong connotation at merong denotation. Ang connotation, yung napagkamalan natin kahulugan. Yun yung napagkamalan ng halos lahat ng Kristiyano. Ang Gentile connotation, non-Jew. Connotation, tama. Pero ano yung tunay na meaning? Denotation. Ano yung tunay na meaning niya? Kaya meron ng salitang Gentile bride eh. Diba group of people? Ha? Ano yung tawag dito? Ano po yan? Clan or ano nation? Tama. Mga bansa. Bansa. Ang Israel ba bansa o hindi? Hello? Wala na. Ang Israel ba bansa? Hindi. Bansa? Nation. So kasama ang Israel sa Gentile bride? Kasama ang Israel, kailangan outline na ipakita mo, Sister Remy. Kasama ang Israel sa mga bansa. So, pag sinabi natin Gentile bride, lahat ng bansa represented. Kasama ang Israel. So, sa tanong mo, meron bang Israel mara-rapture, mga Hudyo? Meron. Yung mga apostles. Yung mga original na believer sa Messiah. Ano yung kinalaman nitong picture o topic natin bukas? Ang ibig sabihin nung nakaikot, manggagaling sila sa north, south, east, west. Galing sa four winds. Kaya maganda yung kanta eh. They come from the east and west. They come from the lands afar. To feast with the king, to dine as his guest. How blessed these people are. Ibig sabihin, tinawag niya lahat ng mga bansa. Bawat bansa may Kristiyano, may Berean, may tunay. So, yung hindi nakinig, yung hindi tumalima, yan yung majority. Yung minority, pag pinagsama-sama, isang bayan na rin yan. Parang US, no? Iba-ibang lahi nandun. Ganun din yung tunay na church. Iba-ibang lahi nandun. Kasama na yung Israel. Actually, una nga yung Israel eh. Nauna sila. Pero hindi lang lahat. Nung makonvert nila yung 3,000, 5,000, wala na. Kala nila makukonvert na yung buong bansa. Hindi. Kaya sabi ni Pablo, sana lahat ng Israel maligtas. Kasi may init sila sa Panginoon, sa Diyos, pero hindi ayon sa karunungan.
O hindi de Berea, no? Ngayon, ibig sabihin, pero hindi nila sinunod yung katwiran ng Diyos. Sinunod nila yung sarilang katwiran. Nicolaita. So, ang Israel, hindi lahat naligtas. Sorry, baguhin ko yung term. May naligtas dyan, syempre may maligtas. Hindi lahat nagkasama sa bride. Ano yung bride? Yung mararapture. Hindi lahat sila bride. Bride sila na naging tipot larawan lang nung ultimate bride. Okay? Okay, sana makuha nyo. By supporting verse po ba yung sa Israel sa Gentile bride? Yung isang verse binanggit ko, actually yung Gentile, pag sinek mo yan sa original, nations yan. Sa Hebrew, Goyim. O sa Hebrew Aramaic, Goyim. Nations, ibig sabihin yan. Pag sinek mo yung original manuscript, mga bansa, ibig sabihin yan. Ngayon, yung isang verse na binanggit ko, hindi lahat ng Israel maliligtas, sabi ni Pablo. Romans 10:1. Tapos, yung 3,000, 5,000, binanggit sa Book of Acts yan. Hindi naman buong Israel yan kasi inusig na sila ng majority. So, bawat bansa may minority. Hindi lang may Israel minority. Sa Pilipinas may minority, sa China may minority, sa minority kumpara sa buong bansa nila. Sa US may minority, sa Russia may minority. Sa Europe, Germany, yan. Minority lagi. Pero pag pinagsama-sama may minority, isang bansa na rin yan. Kasing dami niya yung foolish virgin na iwan. Okay, so Bakit daw po mahalaga ang fivefold ministry para sa paglago at ng simbahan ayon sa Efeso 4:11-13? kailangan mo kasi ng hukom na magte-train sa'yo. Di ba nakasulat na yung Ephesians 4:11? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Hukom ministry yan actually. So, yung hukom ministry na tinatawag natin sa Tagalog, yan ay training ministry, discipleship ministry. Teaching them to observe whatsoever things that I have told you. So, itong fivefold, sila yung core group. Hindi sila habang buhay exclusive. Dapat buong church matrain nila, mapa-activate nila yung gift ng fivefold. Pag lahat tayo may gift ng fivefold, lahat tayo nag-edify, lahat tayo nagpapalakas. Kung exclusive club, isa, dalawa, tatlo, kukunti pa. Core group yan. Ibig sabihin, hindi pa lahat matured. So, pansamantala lang yan. Till, di ba? He gave some until. May proseso. Parang yan yung training ng tabernakulo na kapanganakan sa bautismo ni Kristo. Mula kapanganakan ni Kristo hanggang bautismo ni Kristo sa piyesta ng tabernakulo, atonement yan Sa piyesta ng tabernakulo, between birth and baptism, yan yung training. So between birth and baptism, ang church dapat ma-train ng fivefold hanggang maging super church, hanggang maging mature church. Maging Ephesians 5 na 26, 27. Without spot, without wrinkle. Walang mancha. Marami pa tayong mancha. So meron tayong target, meron tayong mission. Kagabi, gusto ko sabihin kay Sister Shirley na agaw na ibang topic Dapat meron tayong target. Parang graduation, di ba binanggit ko kagabi yung graduation? Lahat ng mga anak natin, lahat ng pamilya natin, lahat tayo, meron tayong target Kailangan namamasukan na ako by this time. Kailangan nag-aral na ako by this time. Kailangan graduate na ako by this time. Kailangan nagtatrabaho na ako by this time. Kailangan kumikita na ako by this time.
Yung iba pa nga, kailangan may asawa na ako by this time, kailangan may anak na ako by this time, may pamilya na by this time. Di ba? Yung ibang masyadong conscious, no? So, pero basically, lahat tayo, may master plan tayo sa pamilya, sa lupa. Sa lupa. Hindi no, napansin sa lupa, lahat yan. Kailangan meron tayong master plan sa spiritual. Dapat higit ang spiritual kaysa panglupa. Kailangan meron tayong master plan sa pamilya natin, sa sarili natin. Kasi nakasulat sa Bible yan. Dapat na kayong guro, pero bansot pa kayo, baby pa kayo, kailangan nyo, sanggol pa kayo, kailangan nyo ulit ng gatas. So, ayan, nabinbin, no? Na amnesia, na mayabas. Hindi pumasok sa klase. Sa, 80 years old na, grade 1 lang pang inabot ko, no read, no write pa ako. Paano na kaya ang buhay ko? Si Freddy Aguilar ba yan? Okay. Ibig sabihin, nasayang yung panahon. Actually, sa atin, may literal na nasayang na panahon eh. May 20 years na hindi kayo nakaabante sa hukom dahil may umagaw ng attention nyo. No? So, ngayon, mag-ano na, better late than never. Ang graduate sa Panginoon, hindi yan dahil makatrabaho kayo. Although, protektado kayo ng Diyos, no? Ang graduate sa Panginoon, buhay na walang hanggan. Pag hindi kayo nakagraduate, impyerno kayo. Ano ba yung graduation na yan? Mag-matured. Meron kayong nilaan ng Diyos na panahon na mag-matured kayo. Okay? So, huwag nyo sasadyain magpabansot-bansot. Lalabas, hindi kayo tunay na born again. Hindi kayo tunay na selyado. Inananadya magpabansot-bansot, mag-foolish virgin. Meron nga better late than never. Kasi may makakahabol din. Pero may damage, may hirap sa buhay. So, humabol kayo. Kasi biblically, yung fivefold, hindi yan habang buhay, he gave some. Meron siya till we all come to the unity of the faith. Pag nagkaroon ng unity of the faith, ayan, super church. I'm talking of local church, no? About buong mundo. Buong mundo may universal church. Lahat ng tunay na anak ng Diyos aabot din sa ganyang klaseng maturity. Hindi necessarily unawa, pero yung paglakad sa liwanag. Yung paglago sa attitude, no? Okay, Kailan po ba ihahayag ng Diyos ang dalawang propeta bago o pagkatapos ng rapture? Bago mag-rapture, makikita niya, nagbago na yung katawan niya, pero hindi pa kayo umaakyat. Kung rapture na nagbagong katawan, halos sabay. Pero yung hindi ka pa umaakyat, so hatiin natin rapture na nagbago na yung katawan. Sabayan. Pagputok nung ministry nila, bago na katawan nyo. Dapat So ngayon pa lang, maganda, na kayo rapturing faith. Kung pag-akyat, makikita nyo talaga sila. Salamat sa picture. Yan, maganda sana. Itong sa kabila naman, tungkol yan sa camp meeting ba yan? Pwede yung picture sa kabila para sa, kunwari, ang tamang camp meeting is interactive sharing. Okay, yung ginagawa ni Kristo sa templo noon. Hindi ka pa umaakyat, makikita mo na yung ministry nila. Okay? So, pagbabago ng katawan yung sabay. Di ba yung two prophets? Totoo po ba na si Elijah at si si Moses and Elijah or spiritual o yung spirit lang po nila? Tapos, spirit lang nila. Di ba po papatayin po yung two prophets? Ano po mangyayari sa kanila? Mabubuhay ulit. Yung picture, no? May thumbnail tayo na Malakay 4, may picture ng Moses Elijah. Sister Ami, palit ka na ng picture. So, kahit outline ka lang, Sister Ami. So, yan. Sinagot ko na, no? Spiritual na Moses Elijah.
Kasi may talata tayo dyan. At mabubuhay sila pagkaraan ng 3 araw. Katulad ni Kristo. Yan, susi na yan para sa spoken word. Salamat sa tanong. Dahil nasa outline yan. Yung Messianic beliefs ba, ano yung kaibahan niya sa Christian eschatological view regarding sa rapture? And naniniwala ba yung mga Hudyo sa rapture? Hindi masyado. Resurrection lang. Yung Hudyo. Yung mga Pharisee. Anong una mong tanong? Ulitin mo yung una mong tanong. Una kong tanong regarding sa yung Messianic beliefs ba? Ano yung kaibahan niya dun sa Christian eschatological view regarding sa rapture? May messianic na hawig sa atin. Meron nga ang messianic, hindi banal bigkas balansyado. Ang karamihan lang na messianic, inaano nila yung mga pista-pista. Kung tayo, Passover lang ang parang medyo literal na gaganapin. Diba itong Feast of Tabernacles, sabig lang sa camp meeting. No? Pero hindi yan necessarily utos kailan dyan ka mag-camp meeting. No? Pero yung Passover, medyo yan pinakamalapit na hawig. Pero sila lahat, literally nila yan. Mostly ng Messianic, mostly Tayo, as Christian, ang definition natin, Messianic din. Pareho ang term yan Ang Messiah at saka Kristo, pareho. Kristiyano, Messianic, isang ibig sabihin yan. Galing lang sa magkaibang lengwahe. Sa ibang transliteration. So, merong Messianic na balansyado, may Messianic na extreme, may Messianic na banal bigkas, may Messianic na parang tulad ni Armstrong na kailangan sundin yung mga pista. No? Yan tawag ko Judeo-Christian noon. So, para ako namang tanong, naman dun sa, to witness, ano yung significance ng specific power nila ng to witness? Di ba may ability sila to shut the sky or to turn water to blood? Ano yung significance ng mga power na binigay sa kanila? Mr. Remy, yung nakakatawang apoy lumalabas sa bibig nila, pwede mo pakita. Nakasulat sa Bible yan, may apoy lalabas sa bibig nila. Pero ibig sabihin yan yung power to shut the sky, power to shut the sky, no rain, no? Power to calamity. Yung trumpets, yung first 4 trumpets ministry nila yan So yung mangyari sa first 4 trumpets, yan ang power niya. Yung power of trumpet. Sila ngayon nagta-trumpet sa lupa. So, ang power nila ay tulad ng sinabi mo, nakasulat sa Bible yan. Bakit yung dalawang witness, dinidescribe sila as 2 olive trees and 2 lambs dun sa Revelation 11:4? Ano ba yung pinapakita ng simbolo na yun or ibig sabihin? Search niyo yung picture na yan Hindi ko lang pinahanda yung picture na kasi preposition ng topic. Hindi natin topic to witnesses. Pero meron ako nilagay na Moses and Elijah sa future topics. Check nyo. Yan yung magiging topic niyan. Pero search nyo ng 2 olive trees o Shimani. Pakihanap yung 2 olive trees. Si Freddy, punta namin tayo ni Freddy. Nagigit siya ng 2 olive trees na. Okay, ang 2 olive trees sa Zechariah 4, yan yung may anointing. Yung menorah, yan yung Israel noon, ng Zechariah 4. Pero pagpunta mo ng Revelation 11, 2 olive trees, 2 candlesticks. Ibig sabihin, hindi pa nagliliwanag yung Israel. Ang unang magliliwanag, yung 2 prophets. Sila may dala ng mensahe. Diba sabi ni Kristo, salamat sa picture. Yan yung nasa Zechariah 4. Click mo yan Yung sa mga nagla-live, click nyo yung kay Hoshimani. Yung 2 olive trees, naglalagay daw ng langis sa kandeleryo. Yung isang kandeleryo sa Zechariah 4, yan ang Israel. Yan din si Jesus Christ. Pero punta ka naman, i-search mo naman yung AI yata gumawa nito i-AI mo naman yung Revelation 11:1 and 2. 2 siguro, no? These are the 2 olive trees and the 2 candlesticks.
ibig sabihin, pag dalawang kandeleryo, hindi pa nagliliwanag ang Israel. Ang unang magliliwanag yung two prophets. Nakasalalay pala sa two prophets ang end time Israel para mabuksan. So, ang end time Elijah para sa Israel, ayan na rin may end time Moses. Kasi end time Elijah lang nakasanayan natin eh. Yung end time Moses ay yan ang bubuhay sa end time Israel. So, kaya sila muna yung unang magliliwanag. Wala muna sa Israel. Di ba sabi ni Kristo sa Ephesus, sa Ephesian Church Age, if you will not repent, I will go and take the candlestick out of its place. Bigla kayo magdidilim. Sabihin, hindi na magliliwanag kahit yung Ephesus. Pag hindi na nagliwanag Ephesus, nangyari, umabante na yung liwanag, papunta na umabante na yung church age. Okay? Paano po malalaman na ikaw ay masilyuhan na ng banal na espiritu? Okay, pag binasa mo yung Ephesians 1:13, ye trusted, ye believed. Marinig mo yung gospel, narinig mo yung ebanghelyo. So, ang isang you were sealed, no? So, ang tanda na ikaw ay may selyo, di ba sabi sa Bible, ye trusted, ye believed. Meron ka na ng Berean repentance. Ano ba yung Berean repentance? Yung repentance na may kinalaman sa kamangmangan, kinalaman sa karunungan. Acts 17:30, di ba? The times of this ignorance God winked at, but God commanded. Yung pong hindi na magagalitin. Everywhere Yung kamahalin mo, ang kaaway mo. Anong sabi mo, Sister Conching? Ulit? Yung pong hindi na magagalitin. Magpapakorek. Pwedeng magagalitin ka pa, pero magpapakorek. Kunwari, sinabihan ko sa Teremi, tumawag ka para magpakorek ka. Gusto niya magpakorek. Yan yung puso na gusto magpakorek, yan yung tanda na silyado ka. Pero yung puso na lumalaban pa, ayaw ko magpakorek. Hindi pa yan. So, yung tuloy-tuloy nagpapakorek ka, kunwari magagalitin ka, pwedeng selyado ka, pero hindi ka pa matured. Pero dahil selyado ka, hindi ka lalaban sa mensahe. Magsasubmit ka sa mensahe. 'Di ba? O hindi mo susundin yung tukso na sundin niyo yung puso niyo, wag niyo sundin yung taong 'yan. Yung aral ng taong 'yan, 'di ba? Sundin niyo yung puso niyo. Pag sinunod mo yung puso mo, parang yung serpente, tinutukso si Eva. Sundin mo, magiging mga Diyos kayo. Ang tama, sundin nyo yung kalooban ng Diyos. Whether gusto nyo o ayaw nyo, basta kalooban ng Diyos masunod. Yan yung tanda na silyado ka. Siyempre, marami na magsasabi, sinusunod nila yung kalooban ng Diyos. Kailangan bere yan. Kasi, porque sinabi mo, sinusunod mo yung kalooban ng Diyos, pero Nicolaita ka. Hindi totoong sinusunod mo yung kalooban ng Diyos. Sinusunod mo rin sarili mo, ginagamit mo lang yung pangalan niya. So, para tunay kang sumusunod sa kalooban ng Diyos, may pagkabereyan ka. So, alam niyo yung pagkabereyan, pinapatunayan, araw-gabi, ito ba yung kalooban ng Diyos? Ito ba yung salita ng Diyos? Ito ba yung mensahe? Yung pagpapatunay, hindi yan bias. Tinitimbang lahat. Pag importante ang doktrina, importante ang paksa, maliwanag pa sa sikat ng araw ang ebidensya. Lahat ng honest na tao, kitang-kita yan. Okay? So, maraming topic yan. Hindi lang guided baptism, pating ugali ng tao. Kunwari, may magtutuwid sa ugali mo. Ano ba yung sabi ko kagabi? O hindi ka magagalit kung sinabi ko kagabi. O dati, makakita ka lang cute baby, kakalimutan mo na yung training. O hindi ka na-offend kasi nagpapakorek ka. Iba kasi, huwag mong banggitin yung pangalan tao, baka ma-offend. Alam mo, binabanggit ko lang pangalan niya dahil alam ko, kaya nyo. Dahil baka silyado kayo. Kasi yung iba, alam ko magagalit. Hindi ko na binabanggit. Yung iba, kahit magalit pa, kailangan banggitin kasi puno na yung salop. Kailangan na i-meeting na, na i-mediator na i-witness na. Ayaw pa rin.
Matthew 20, tsaka Matthew 5. No? Kailangan pinakita sa kanya mali. Overdue na. Okay. Ano po yung mensahe ng dalawang propeta po sa panahon? Di selyohan yung Israel. So, pakita yung picture ng selyo, o kaya first half of the week. Selyohan yung Israel. Ano ba yung selyo nila sa Israel? Yung kanila, parang Barbanam, end time Elijah. Babalik tayo sa original ng puso ng Ama, apostolikong Ama. Ibabalik nila yung puso ng Israel sa puso ng original na magulang na naghihintay sa Messiah. Salamat sa picture, no? So isa pang picture yung tribulation, yung tribulation period ni Gan, no? So yan ang ebanghelyo. Yan na yung mababaw na pagtanggap sa Messiah. So, hindi sila makakalalim katulad ng mensahe natin. Yung foolish virgin malapit-lapit pero hindi rin makakalalim tulad natin. Ngayon lang itong mensahe na to, ikalat nyo na habang may oras kasi wala na kayo ibang pagkakataon. Sa milenyo, mababaw ulit yung mensahe. Ngayon lang, pag-usapan nyo sa pamilya, paturo nyo sa iglesia, ialok nyo yung seminar, ikalat nyo sa 2 PM, no? Sa Messenger, robot alok. Kasi wala nang, hindi makakalalim yung 2 prophets sa 144,000. At sa rest of Israel, hindi na makakalalim. Ang rest of Israel, mabubuksan yan pagdating ni Kristo eh. Paghahanda lang to eh. Itong 2 prophets, paghahandaan nila, isiselyohan nila yung 144,000. Yung 144,000, ire-ready lang nila yung Israel eh. Yung nakasulat sa Romans 10, parang hinahanda sila for the gospel of peace. Yung sandalyas. So, isabihin, hindi pa mako-convert ang Israel until millennium. Ano itong mga topic natin? Para kanina to? Para sa bride. Okay. So, hindi lang sa pamilya niya, sa church natin, kapatiran, dapat sharing kayo. Dapat i-alok niyo pa sa iba-iba pang Christians na nagkiklaim na bride. Isaiah chapter 52, 55 verse 2. May binanggit po doon 'di ba na utos. Tapos kapag nasunod po yung utos, mayroong ibibigay doon sa nakatupad dong utos. Ano po yung utos doon at ano po yung ibibigay? Basahin mo na yung verse. Hindi ko memorize yung verse. Ang naalala ko lang sa Isaiah 55, yung eagle wings. Sabi po doon sa verse 2 ng 55 ng Isaiah. Sabi doon, bakit ninyo ginugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang inyong mga pera na kinikita sa mga bagay na hindi sa inyo nagbibigay ng kasiyahan? Makinig kayo sa akin ng mabuti at sundin ang aking utos. At matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Magandang tanong yan, no? At susugyan sa mensahe natin sa hukom eh. Ano ba yung lagi natin review sa hukom? Inuuna nyo laruin si Teo kaysa Recon Trail kung nakompleto yung academic advanced rocket ship niya, no? Inuuna nyo yung pasyal o kain sa labas kaysa i-train yung anak. Saka na yung train anak. Pag kumita yung anak ko at nilibre ako sa masayang-masaya na ako. Huwag kayo mababaw kaligayahan. Alam mo, masaya tayo pag may birthday party, kung ano-ano pa. Pero hindi yan masarap na pagkain kasi kung pambulag yan, anong pambulag? Na maiwan sa tribulation, maimpyerno, madagat-dagatang apoy. Lason yung kinakain nyo, mukhang lang masarap. Ang tunay na kasiyahan,
may buhay na walang hanggan kayo. So, yung ina-enjoy nyo ngayon sa lupa, yung pinagagastusan ninyo, yan ay temporary na kasiyahan. So, ang temporary kasiyahan, kung wala ang tunay na kasiyahan, which is God, eternal life, kalooban ng Diyos, nagiging lason. Nagiging parang candy, ang sarap, pero diabetes. Oh, di ba? Junk foods. So, at sa mga taong matanda na, maraming bawal ng pagkain, di ba? Masama na sa kanila yung masasarap na pagkain. Kung although naman lahat yan, pero karamihan yan ang kasabihan. So, ginagamit ko yan halimbawa. Kayong na mahilig mag-enjoy ng bagay sa lupa. Pag hindi kayo kumpleto sa Diyos, nagiging lason yung ine-enjoy nyo. Nagiging Satan's Eden. Hindi lahat ng ine-enjoy sa lupa talaga masama. Pero, kung wala kayong Diyos, hindi kayo Berean, hindi siya ang primera. Ito nang pinitch ko sa anniversary. If only in this life you have hope, you of all men are most miserable. Miserable buhay nyo. Laodicea kayo. Anong Laodicea? Hindi nyo alam, bulag kayo. Alam niyo si Raulo, naghubad, sumasayaw sa ulan. Masaya siya sa isip niya kasi sinto-sinto siya. Pero ang tingin ng ibang tao, kawawa naman siya. Nakakahiya ginagawa niya. Punta tayo rito. Laodicea age. Akala nyo hindi kayo hubad. Akala nyo hindi kayo bulag. Akala nyo mayaman kayo. Wala na kayong kailangan. Pero hubad kayo, nakakahiya kayo. Bulag kayo, hindi nyo alam. Mahirap lang kayo, akala nyo lang mayaman kayo. So, ganun din yung sinasabi mo, maganda yung talata mo, tatandaan ko Isaiah 55:2, no? Yan ang isang pangonsensya natin. Yung kinasisiyan nyo, sandali lang Pelikula, love life, kung ano-ano pa, pasyal. Yung kasiyahan yan sa panandalian, yung kasiyahan sa Diyos permanente. Hindi totoong kasiyahan, pambulag lang yan. Pwede siya maging legit na kasiyahan kasi kinikilala niya yung Diyos. Kung makasumunod na kayo sa Diyos, secured na kayo. O saka kayo nag-enjoy ng mga bagay sa sanlibutan na wholesome, okay lang kasi secured na yung eternal life nyo. Diyan kayo legitimate magdiwang, magkasiyahan. Pero nagkasiyahan kayo, hindi pa ayos yung nyo. Hindi tunay na kasi ang bulag-bulagan yan. Parang naglalasing ka lang, kinakalimutan mo. Nag-drugs ka lang, kinakalimutan mo yung problema mo. So yung sinasabi ng Isaiah 55:2, pag na-spoken word natin ngayon, no, yung napaliwanag natin, yan yung minimensahe ng hukom. Yung hukom mensahe natin na unahin nyo yung Diyos. Yung buhay nyo kailangan umikot sa Diyos. Hindi naman babawal ang Diyos, magtrabaho kayo, maggawain bahay kayo. Ang problema, dinadala nyo yung gawain bahay, trabaho, aral, para isantabi ang Diyos. I-existential question nyo sa anak niyan. Tanong bulong nyo sa anak niyan. Ganda ng talata, no? So, kunwari ngayon, sinong magulang na aalarma yung anak nila hindi kasama sa tanungan? Diba? Maring, para hindi kayo maalarma, magbubulag-bulagan kayo. Busy ko muna yung sarili ko sa trabaho. O minsan nang sinabi sa akin ni Bar Jerry, huwag mo banggitin si Jeremy, busy ako. Diba? So, yung nagbibisi sa trabaho, at least mag-alala kayo. Bakit wala dito si Jasmine, bakit wala dito si dati nagtanong bakit may laktaw ngayon? Bakit pag naglaktaw si Athena sa Andre sa Sunday, malulungkot ako. Dati natuloy na, dapat tuloy-tuloy na. Bakit may laktaw pa? Parang ganyan din yan. Na nakakain na kaya sila ng tanghalian? Naghapunan na ba sila? O si baby, every 4 hours na timplang ko ba ng gatas? O nalaktaw ng naging 8 hours? Di ba nag-aalala kayo sa tunay na buhay? Uy, nadala na ba sa doktor? Para mabakuna na, nakagat siya ng aso Hindi, saka na, tinatamad pa ako. Hindi kayo ganun Di ba? Mag-alala kayo O mag-alala kayo ngayon. Nakatanong ba yung anak nyo? Meron na ba kayong,
substitute na tanungan sa bahay. Di ba? Sikapin nyo, buong Tanay, sikapin nyo. Buong Manalite, sikapin nyo. Kamag-anak nyo at kapatiran. Pagkapatiran, maraming wala rito. So, abutin nyo, no? Rekrutin nyo. Mag-alala kayo. O sige. Sa fivefold ministry po, alin po ba ang pinakamalapit para ma-rapture? Hindi yan sa lapit eh. Kung ano yung pangangailangan, tumulong ka. Tumulong ka sa pagtuturo. Tumulong ka sa pagpapastor. Ano ba yung pagpapastor? Yung reckoning workshop, no? DVBS, fina-follow up na mo na matupad. Kunwari si Shirley, pupunta si JP David doon. Nabakain niyo ba yung bakanteng oras? So dapat wala si JP David na fa-follow up yan. Tulong sa pag-pastor ministry yan, no? Evangelism, tulot niyo ikalat yung mensahe. Sa kapatiran, kalat yung mensahe sa labas, sa tubi, no? Sa foreigner, sa Pinoy. Share nyo to sa giant groups. Bakala nyo, walang kwenta yung ginagawa nyo. Hindi nyo alam, binibilang ng Diyos yan, bibigyan kayo ng reward. Tapos, yung propeta. At paano kayo tumulong sa propeta, sa kaloob ng propeta? Saliksikin nyo yung malalalim. Lumago kayo sa word. Tapos mag-progressive kayo. Pag nag-progressive kayo, ituturo nyo sa iba, may gift na kayo ng propeta. Ano yung pagkakaiba ng propeta sa teaching? Tinuturo mo rin yan. Yung lawak lang, lawak. So, apostoles, management yan. Tumulong kayo sa management ng pangkalahatan. So, Sir Conching, para ka maligtas, ibigay mo lang yung puso mo na lumago. Ngayon, yung fivefold, hindi necessarily ikaw lang makakadikta na ano ang gagawin mo. Minsan dadaling ka Diyos sa anong pangangailangan ng kapatiran. Tapos dun gagana yan. Hindi yan yung parang habang buhay dyan ka lang. Hindi. Kung ano-anong sitwasyon, gagana yan. Kung magpapagamit ka. Siyempre, mag-aral ka, magpalago ka. Itong EA sana mapulido mo. Araw-araw ka nagtatanong kay Nico. Okay? Sige. Connected po ba yan doon sa sinasabi doon sa Revelation 2:7 na yung magtatagumpay din? Tama. In 2:7 nga lang kain ng tree of life. Lahat ng overcomer, yan din yan. Na-overcome mo ba yung Nico? Yung Nico, pwedeng mainit kayo pero bias, no? Yung lukewarm, tamad talaga, laman nyo ang Diyos-Diyosan, no? Alam nyo na yung tama, may nagagawa kayong konti. Sobrang konti kumpara sa ginagawa nyo sa sanlibutan. Yan yung Kaya, yung Nico, mainit kayo. Minsan open kayo sa correction, pero hindi lahat-lahat. May bias kayo. Kaya hindi kayo mape-perfect dahil may bias kayo, may pinipili kayong pakinggan eh. O meron kayong sinasaraduhang pinto. Okay? Yun. So, yung Revelation 2:7, isa lang yan sa maraming siyang mananagumpay. Bakit kailan nyo managumpay? Nasa laman natin yung Nicoluk. Aminin natin. Inamin ni Pablo eh. O pag inamin natin, may pag-asa kayo managumpay. Kung ayaw nyo aminin, pwede kayo madaya ng laman nyo. No? Okay. Lahat po ba tayo Sige. merong gift ng fivefold? Merong nakatago. At pag nagpagamit ka, pag sa'yo paggamit is tumutulong ka sa hukom. No? Unti-unti madedevelop yan. Kung lumalago ka sa mensahe, pwede ka maging teacher, pwede ka maging propeta. Actually, lahat yan may kinalaman sa word eh. May kinalaman sa hukom, may kinalaman sa word. Malaki lang yung trabaho ng pastor sa hukom.
Pero yung teacher, pwede siya magturo ng hukom. Yung pastor, hindi lang yan turo. Follow up talaga. Workshop, no? Yung evangelist, nagtuturo yan. Kinakalat niya, binabalita lang niya sa mga tao. Yung propeta, lumalalim yan. Nagpapalalim yan. No? Bagong mensahe yan. Hindi kinakailangan direkta ka mula sa Diyos. Sundan mo muna yung palalim, advanced na topics. Then, mapapansin mo, nangungusap na yung Diyos sa'yo. Alam ko nangyari na kay Bargerian, Barmenan yan sa iba. Kay Bar pa dun. Yung hindi ka pa naturuan nalaman mo na. Diyos yung nangungusap sa'yo nun. So, natural yan pag ikaw, nagtuturo ka, pero dahil Berean ka, sumasagasa ka na sa rin sa malalim. Pinapatunayan mo yan, kinukumpara mo yan. Bigla ka na mapapansin mo na lang, yung Diyos na yung nangungusap. Hindi mo pa napakinggan, hindi mo pa nabasa, bigla mong alam. Bigla mong alam. Yan ang Holy Spirit. No? Hindi mo kailangan ng supernatural audible voice. Kailangan mo lang, sumusubaybay ka sa salita ng Diyos. Pag sumusubaybay, lumalalim ka rin. Paglalim mo, siyempre, lumalim ka sa hukom, lumalim ka sa doktrina, sa mga advanced topics. Napansin mo yung ibang bagay covered na ng Diyos. Ako naranasan ko rin yan Sana maranasan niyo yan. Meron dito, alam ko nakaranas na yan Sure ako si Bar Jerry, si Barman. Meron kasi yung topic hindi na niya tinanong, basta nagawa niya, nalaman niya. Hindi ko pa naturo kay Jerry, paluin si Yeye Nagkaroon siya revelation, paluin si Yeye. Nakaligtas kay Yeye yun. O para sa mga magulang, paliwanagan nyo Kala, walang pagmamahal, baka mamatay yung bata. Hindi, lalo nga nabuhay Lalo nga naligtas di ba? Nung bine-baby pa, sasadyain niya mag-blue baby. Alin sa dalawa yung nakaligtas? Yung yung nag-assert, naturuan ko ba? Alam ko, hindi ko pa siya napaliwanagan dyan, di pa umabot dyan Siyempre, tinuro ko lang general, tas alam niya agad i-apply. Holy Spirit yung nag-lead yan. Holy Spirit ang nag-lead yan. Sana makita nyo, no? So, si Menan, alam ko, may naintindihan yan kahit di ko napaliwanag. Over Dennis, okay. Yung related ba yan sa pagsasakripisyo ni Abraham kay Isaac? Alin yung related sa sakripisyo? I-sacrifice, ano yung related? Na parang papatayin niya, pero hindi naman namatay, di ba? Nabuhay pa. Paluin yung bata. Oo, related yan. Tinuro ko na yan dati, no? Sabi sa Bible, pag pinalo mong iyong anak, hindi siya mamamatay, ililigtas mo siya sa impyerno. O ipalalayasin mo yung kamangmangan sa puso niya. So, katulad ng i-sacrifice yan, hindi pinagdamot ni Abraham. Hindi siya nagsariling diskarte, yung para mahilig sa cute baby. Willing siya sundin ng Diyos kahit mamatay pa yung anak niya. Sa isip niya, mamamatay talaga anak niya Pero ang mahalaga yung Diyos. Hindi yung anak niya. Mahal niya yung anak niya. Hindi siya pabayang ama. Pero, mas mahalaga ang Diyos. Pinapakita ni Abraham, dun sa i-sacrifice, ano yung tunay na worship. Mas mahal mo yung Diyos git sa ibang bagay. Kasama na yung pamilya mo, kasama na yung buhay mo. Ngayon, hindi naman satanista yung Diyos na tuturuan ka, patayin yung pamilya mo. Pero minsan, sa akala ng laman natin, kawawa yung anak ko, hindi ko lang binaby, baka mamatay. Kunwari may sakit, gusto mo babyhin para lalong gumaling. Actually, akala mo, pinapatay mo anak mo pag hindi mo binaby dahil may sakit. In reality, bibilis yung galing niya pag nag-formal talk ka. Kulang ka lang sa revelation, daya lang ng Diablo sa sanlibutan. Amu-amuin mo pag may sakit. Hindi mo alam, mali ang psychology tinatayin mo sa bata So, minsan, isa pa akong tanong, Brother Francis. Pag sumunod ka sa Diyos, parang isa-sacrifice, pero ikabubuti ng bata. Kahit nga literal na matay, malalangit yan O sige, Bar Dennis. Ang tanong ko ganito, linawi, para malinaw, kasi nakahang ako. Nung naglikha ba ang Diyos, talaga bang
si Lilith ang unang babaeng nilikha niya? O iyon ay parang kwentong ano lang, fantasy? Okay. O sige, salamat sa tanong sa Lilith. Alam mo, matagal akong di naniniwala dyan eh. Siyempre, katulad ng ibang Kristiyano, dati hindi ko pa alam yung spoken word, no? Ang alam ko lang spoken word, yung kay Barbanam. Hindi ko pa abot na tayo may spoken word. At marami pa lang nag-spoken word. Kahit nga denomination nag-spoken word, hindi nila alam. Ang spoken word, hindi yan letra per letra nakasulat sa Bible. Pero ang batayan ng spoken word na hindi yan kwentong kutsero, may matibay na ebidensya sa Bible. Hindi lang siya letra per letrang nakasulat sa Bible. So maraming bagay. Naku, nawala yung signal. Hello, sabihin nyo kung nawala ako ha. Hindi, okay lang signal ko. Okay. Ngayon, maraming bagay, naunawaan natin dahil sa spoken word. Pag wala spoken word, hindi mo maintindihan ng Biblia kung binasa mo lang diretso. Halimbawa, yung original sin, yung nagkasala si Adan at Eva, no? Si Cain, di anak ni Adan. Spoken word yan eh. Wala ka rin mababasa letra per si Cain anak ni Adan. Pero yung ginagamit ng denomination, nagsiping si Adan at Eva at pinanganak si Cain, ginagamit na nilang batayan yan. Pero anong ebidensya mo na si Cain di anak ni Adan? Hindi letra per letrang nakasulat, pero spoken word. Kailangan mo na spoken word para makita mo. Kunwari, ang ebidensya ng Biblia, wala sa talaan ni Adan si Cain. Yan. Ngayon, may spoken word din yung revelation ni Barbanam tsaka revelation ni Bar Jackson. Ano yung spoken word ni Barbanam? Si Eva, tipo ng nahulog, unang iglesyang nahulog. Spoken word yan. Wala naman nakasulat sa Bible yan eh. Ano yung spoken word ni Bar Jackson? Si Adan, niligtas si Eva. At yan ang tipo ng tunay na pag-ibig. Yan ang spoken word. So, tinipo niya si Adan kay Kristo. Paano niligtas ni Kristo ang iglesia? Niligtas ni Adan si Eva. Sinakripisyo niya yung sarili niya. Alam niyo ba itong Lilith? Matagal akong nagdududa. Naghang ako. Una, may nakasulat sa Bible. So, 50-50 pa ako. Parang katulad ng sin ni Ham, no? 50-50 pa ako. Until may pinakita si God na bagong ebidensya, tumibay ako. Pero spoken word pa rin yan. Ngayon, yung example, bakit sinumpa ni Noah si Kanaan, marami namang ibang anak si Ham. Bakit hindi si Ham ang sinumpa? Pero, spoken word yan, by spoken word, kung si Kanaan ay anak sa pagkakasala, tama-tama lang yung sumpa. Pero kung di siya anak sa pagkakasala, walang kwenta yung sumpa. Di ba? Spoken word yung nagpakita niyan. Dito tayo kay Lilith. Spoken word din ni Jackson na nagsakripisyo si Adan katulad ni Kristo. Yung Berean bride lang ang makakakita niyan eh. Si Barbanam, sabi niya, si Eva, tipo ng unang iglesyang nahulog. Gamitin ko muna yung kay Barbanam. Nakatulong yung spoken word ni Barbanam para makonekta yung spoken word kay Lilith. Kasi si Eva ay literal na tao. Pero alam natin, hindi si Eva tuloy-tuloy maging babaeng patotot. Alam niyo yung babaeng patotot na tipo sa Catholic Church? Doon sa Revelation 17? Kung si Eva ay literal na tao, may literal na tao dapat magtipo doon sa babaeng patotot. At hindi si Eva yan. Kasi kung susundan mo yung Bible Revelation, yung Revelation nga ni Jackson, no? Revelation din ni Barbanam to. Si Eva ay tipo ng bride. Hindi si Eva tipo ng babaeng patotot na kasakay doon sa hayop. So, kailangan may taong literal na nagtipo doon sa babaeng patotot na nakasakay doon sa hayop. Di ba? Kasi literal na tao si Eva na tinipo pansamantala sa unang iglesyang nahulog na bagong naging babaeng patotot. Okay. So, kailangan may literal na tao pero hindi pwedeng si Eva.
Pero kung totoo yung ano ng Hudyo kay Lilith, kung totoo yun ang tamang-tamang type ng babaeng patotot. Yun tamang-tamang type. Literal type. Tandaan nyo yung Hudyo meron din silang ibang kasulatan na binuntis ng serpente si Eva. Tayo tanggap na natin sa end-time message dahil sa spoken word ni Branham. Pero, yung Hudyo may literal na kasulat. Para kung paano nila inistorya si Lilith, ganyan din nila inistorya yung serpente at si Eva Iisa, same istoryahan din yan So, siyempre, nakahang tayo sa sulat ng Hudyo. Pero, meron bang matibay yung Biblia dun? O isa tong nagpatibay. Itong continuation ng spoken word revelation mula dun sa turo ni Branham tungkol kay Eva. Kailangan may literal na tao magtipo dun sa babaeng patotot. Isa yan sa site ni Branham. Dito tayo kay Bar Jackson. Kay Bar Jackson, na sinundan na rinigan, nagsakripisyo si Adan. Yan yung tipo ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Yung pagligtas ni Adan kay Eva. Yan, ito na yung nakatulong para kay Lilith. Paano nakatulong yung spoken ni Jackson kay Lilith? Kasi, yung pag-ibig ni Kristo sa iglesia ay tipo ng tunay na pag-ibig sa LCM natin. LCM natin So si Adan, kailangan tipo ng tunay na pag-ibig yung pagsakripisyo niya kay Eva. Ano ba yung turo ni Jackson? Kaya sinakripisyo ni Adan sarili niya, wala nang ibang, hindi na yan mapapalitan Yan ang sabi ni Jackson, nabasa ko yun sa Contender. Hindi ko yan malimutan. Pero buti hindi ko nalimutan kasi doon ko na-compare, ano ba yung tunay na pag-ibig? Wala ka nang makasama kaya pinagtiyagaan mo siya? Oo, sabi ni Jackson yun. Oo, kayang palitan ng Diyos, pero ayaw mong palitan siya. Alin yung tunay na pag-ibig? Sagutin mo nga, Bar Dennis. Alin ang tunay na pag-ibig? Kayang palitan ng Diyos, pero ayaw mo lang mapalitan siya. Ito yung palitan. Laging gusto mo may bagong asawa, bagong girlfriend, bagong ganyan. Pero tunay na pag-ibig, ayaw mo na siyang palitan. Diba? Ngayon, kahit kayong tanungin ko, ano yung tunay na pag-ibig? Yung pagtsatsagaan na lang dahil wala nang ibang babae sa mundo, hindi napapalitan ng Diyos? O kayang palitan ng Diyos pero gusto mo pa rin siya? Yung kaya sagot lang, pakisagot. Palitan. Yan ang obvious yan Kung beren tayo, obvious yan ang tunay na pag-ibig. Kaya kang palitan, pero ayaw ka lang palitan. Ito yung kakapusan na ni Jackson at dito na yung kailan dugtungan natin. Akala ni Jackson, bilang traditionalist, hindi na mapapalitan. Wala na siyang ibang, wala na siyang companion talaga. So yung paliwanag ni Jackson, hindi yan ang mas kumpletong tunay na pag-ibig. Ang mas tunay na pag-ibig, alam ni Adan, bibigyan siya ng Diyos ng bagong asawa. Kung hindi, di ba tayo, pag yung asawa natin nagkasala, ang bilis nating iwanan Meron sa ating ganyan Pinipilit pa ng kapatid. Hindi ko matatanggap na siya pa rin asawa. Iniputan ka sa ulo. Makamalaman, makamaterial. Yan na rin yung siguro may nagtuturo dito sa end time na pwede ko masabi na misunderstood si Branham. Kailan virgin lang ang asawa mo? Physical virgin So, tinanong sa akin yan sa isang meeting sa gawain. Sagot ko, alam mo, yung pinaliwanag ni Branham, high priest yun, literal. Yung literal, ay dapat nadagdag ko yun sa mga ministering priest. Pero itong literal, hindi literal ng high priest, ay literal natin. Kasi tayo galing sa kasalanan Walang perfect sa atin. So, ang pwedeng application yan, sikapin mo, virgin ang hanapin mo. I mean, sikapin mo, trained yan. Ano ba yung virgin? Mayroong physical virgin, may spiritual virgin. Ang spiritual virgin, pasado yan sa training. Yan ang dapat mong hanapin. Ngayon, kung bata pa, na-train na yan, tsamba, makakasama na yung physical virgin. Pero hindi yung physical virgin, kaya nagiging ligtas yung tao. Ang physical virgin, pwedeng impure na pa rin yan. Francis. Tapusin ko lang ito, baka malimutan ko sa sabi ko. Sharing yun ni Jeho Salazar, tapos
ginagamit niya yung quote ni Brother Branham na out of context saka mo ipinaliwanag tagos sa Bible. Pero nabasa ko lang si John Pesito, yan din ang turo eh. So minsan tinanong na rin sa akin sa Manalitin, sinagot ko lang yan eh. Na ang tamang unawa, pagbalanse sa sinabi ni Branham, kailangan literal na virgin. Eh, as much as possible, hanapin mo yung na-train talaga. Kasi pag na-train yan mula pagkabata, pati physical virgin din yan. Hindi yan basta hanap boyfriend na wala na yung virginity. Di ba? So, ibig sabihin, yung physical virgin, hindi yan yung, type lang yan ng spiritual virgin. O, balik tayo. Bakit ko binanggit yung virginity? Kasi, marami sa atin, na nag-adultery ang asawa, sabi nga ni Kristo, because of the hardness of your heart. Pwede pa patawarin, pwede pa i-train eh. Siyempre, spoken word, hidden revelation, yung training para hindi niya ulitin. Eh wala lang, yung iba kasi nauulit-ulit dahil walang training. Kaya nagkasala na, gusto mo patawarin, mahal mo pa rin. Pero dahil walang training, parang yung anak natin, nagkasala na, TY lang, dahil may cute baby lang, TY lang. O ganyan din yung asawa, nagkasala. Merong ding tayong miyembro, gustong patawarin, pero walang training, walang takot. Hindi ginamit yung panakot. Yung iba, hiniwalay na agad. Yung iba, kahit gusto magpa-training, hiniwalay na agad eh. Both extremes eh. Sobrang pagpatawad na, sobrang pag-ibig na pagpatawad, walang hukom training. Yung kabila naman, walang pag-ibig, katulad yung pag-ibig na sinasabi ni Koke Adan, no? Papalitan ka agad. Nagkaroon ka lang ng karumihan, papalitan ka agad. Si Adan, kahit narumihan si Eva, ayaw niya palitan. Yan yung mensahe. Kasi tayo, narumihan na dati, hindi tayo pinalitan ni Kristo. As long as willing willing si Kristo, kahit marumi ka pa. Si Lilith, hindi yan willing eh. Gusto niya iwanan talaga si Adan. Oh. Yan ang pagkakaiba, no? Hindi na pinilit. Yan yung sinabi sa Corinthians 7 na kung ayaw, gusto niyang umalis, pabayaan mo siya. Ibig sabihin, ayaw niya. Yung iba kasi nagkasala, pero gusto pa niya. Oo. Eh, naharang yung hukom training. Nagsarado sa akin si Antitso. Hindi na hindi na niya maligtas. Kaya may power siya para matakot yung tao na sumunod sa training eh. So, nabuyo ng mga maling bulong. So, dapat, katulad ni Adan, sabi nga ni Antit sa akin, ayoko maging Adan ha, wag mo pilitin maging Adan, Francis, wag mo pilitin maging Adan. Sabi ko, sige, papayagan kita ng divorce, i-train mo muna. Hindi ka mo pwedeng divorce until na-train muna, nalagay muna sa Kahit pati yan, hindi na makapaghintay. Sariling diskarte. Isabihin, paligsahan na sa kasalanan. So ganito, makinig kayo. Mahalaga lumapit sa hukom. Nirecruit kasi maganda malaman, nirecruit ni Barmani, wag na makinig sa hukom eh. Oh. Maganda malaman niya yan. Kailan alam niya yung kasalanan niya. Kailan may nagsasabi sa kanyang kasalanan niya. So ganito. Yung mensahe ni Adan, yung kay Lilith at kay Eva, ito yun. Alam ni Adan kayang palitan ng Diyos ang asawa. Kung totoo si Lilith, alam ni Adan kayang palitan ng Diyos si Eva. Kung realidad si Lilith, hindi na totoo yung sinabi ni Jackson. Kasi pwede lang maging totoo si Jackson kung walang Lilith. Kung si Eva lang yung unang taong nakilala niya. O, tama yung sabi ni Jackson, pagtsatsagaan ko na lang, kaysa mawala ka pa. Hindi niya alam na pwedeng palitan. Pero kung may talagang Lilith, alam ni Adan kayang palitan. Alam ni Adan. Hindi siya nanghuhula. Yung kay Jackson, manghuhula ka pa eh. Ay, baka hindi na mapalitan. Pagtsagaan ko na lang. Pero dito talagang naranasan niya. Ayaw nga niya makipag-iwalay. Yun ang gusto makipag-iwalay eh. So, yun ang matibay na ebidensya. Kung naintindihan niyo yung spoken word revelation, yung pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Kaya tayong palitan, hindi tayo pinalitan. As long as gusto mo si Kristo, hindi ka iiwanan ni Kristo. As long as si Eva ayaw niya, sabi nga sa drama nga ni Jackson eh, ayoko mamatay Adan. Nagdrama si Jackson sa Contender. Ito yung spoken word truth to hindi to letra por letrang nakasulat, pero naintindihan mo dun sa 1 Timothy 2:15 yan. Maliligtas yung babae sa kamatayan.
Dahil inako ni Adan. Ibig sabihin, nagbigay ng kontrata ang Diyos. Sige, ililigtas ko kayo sa immediate na death. O basta sundin nyo lang tong papagawa kong protocol, paggawa, batas, no? So, alam ni Adan, yung spoken word ni Jackson na, Adan, ayoko mamatay. Huwag mo kong iwanan. Hindi ko alam na yung mali pala yung ginawa namin. O parang nadaya siya. Yan yung biblical meaning na nadaya, no? Pag nadaya, except hindi mo alam, mali na pala yung ginagawa mo. Nadaya ka na ibang tao, no? So, yun, nagdrama si Jackson sa Contender. Medyo mahaba tong paliwanag ko. Sana ma-appreciate nyo, maintindihan nyo. Barday, sana nakikinig ka pa. At paliwanag na lang ng iba kung bigla nawala. Ayoko mamatay. Tulungan mo ko. Sagot na eman ni Eva. Ito drama lang na to ng parang biblical na telenovela, no? Sige, ayaw kitang mawala. Sige, tutulungan kita. Alam ko mangyari sa'yo. Alam mo ba mali yung ginawa mo? Siguro, bago sinabi ni Eva yung takot na yung sinabi ni Adan, lalo mong ginawa mo. Kung inaalok sa kanya yung mansanas. Alam mo yung ginawa mo, mali yan. Mamamatay ka, papatayin ka ng Diyos. Kilala ko yung Diyos. Hindi na yan. Dati, pinipilit pa niya sila. Ikaw hindi ka na pipilitin. Walang pagsala. Papatayin ka niya. Impyerno ka niya. Tapos natakot si Eva. Adan, natatakot ako. Yung mamatay. Anong gagawin ko? Yan, drama ni Jackson. No? Naiyak din ako dyan eh. Tapos, Adan, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayan. Lalakad kita. Tutulungan kita. Pagtatakpan kita. Sasamahan kita sa kasalanan mo para lang hindi lang ikaw ang mabuhusan ng galit, pati sa akin. Dadamayan kita. Para ngayon, kung isipin niyo si Adan, si Kristo. Si Kristo, pakita mo si Kristo diyan, no? Pakita mo si Kristo diyan. Si Kristo ay sinakripisyo yung kanyang buhay. Di ba namatay din si Kristo alang-alang sa atin? Parang si Adan namatay rin dahil kay Eva. Alam niya ba yan? Sunod niya yung parallel. Pwedeng hindi mamatay si Adan eh. Pwedeng hindi kagatin niya ang mansanas eh. Pwedeng hindi niya kasi alam sabi dun sa Bible, ito spoken word. Ito yung nakasulat sa Bible. Ang meaning niya spoken word malalim. Adam was not deceived. Kung naintindihan yung maikling salitang yan yung rema. Ang spoken word hidden revelation yan, hindi agad si Adan hindi kumagat. Kasi hindi siya nadaya. Alam niya mali yan. Alam niya mamamatay siya. Bakit pa rin niya kinagat? Bakit pa rin niya kinain yung mansanas? Symbolic ang pinag-usapan ko. Naintindihan niya yan. Hindi naman na mansanas yan. Bakit kinain niya yung prutas? Kasi yan yung nakatagong hiwaga. Yung pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Yung sakripisyo ni Adan kay Eva. Yung tunay ng pag-ibig, ibibigay mo yung buhay mo. Bibigay mo yung buhay mo. Hindi para ma-worldly Bibigay yung buhay mo para maligtas siya sa ng Diyos, kagalitan ng Diyos. Ilalakad mo na para networking natin, di ba? Parang DBBS yung ampun-ampunan, di ba? Ibibigay mo yung buhay mo, maligtas lang yung kaluluwa niya. Kaluluwa, hindi na katawan. Nadumihan yung katawan eh. O yun ang bakit alam ni Adan? Naranasan na niya kay Lilith. Kung hindi niya naranasan kay Lilith, pwedeng tama yung kwento ni Jackson. O lahat kayo sang-ayon, pero magiging manghuhula na lang si Adan. Baka kayang palitan? Hindi yan nanghuhula, naranasan niya. Kaya tumibay. Dati hindi ako matibay kay Lilith eh. Ngayon tumibay. Parang yung kay Sinafam, dati hindi ako matibay dyan eh. Nung lumabas may sinabi niyang kapatid daw ni Kanaan yung mga niya, mga tito niya, sobrang liwanag na niyan. Dito yung kay Jackson, yung kay Branham sumusog. Bukod sa may talata doon sa Bible kay Lilith. Pero aswang na yun eh. Aswang na yun nababasa niyo sa Isaiah ba yan? Anong verse yung siya, para siyang kuwago. Isaiah 34, no? Okay. Ano tong picture? Kung may record ang Hudyo o meron silang ebidensya diyan,
Yung, di ko alam kung sa Book of Talmud yan eh. Bakit Oo, hindi, sa Talmud yan. pero bakit Bakit hindi hindi? isinama sa pagsulat sa Bible. Biblia yung Book of Talmud? Hindi lahat masusulat sa Bible. Actually, tinadya ng Diyos, hindi lahat masusulat sa Bible. Alam mo bakit? Para sa kaaway. Kasi yung kaaway, kung kaya mong basahin, di ba maraming ang churches, babasahin na lang eh, di ba? Ano yung sabi ng Pentecostal sa akin? Basahin mo lang, nag-sex sila, Adan at Eva, convert na ako. Bakit gusto mo letra por letra, di ba? Sinadya ng Diyos, hindi lahat letra por letra kasi masasala sino yung Berean, sino hindi. Ang Berean kasi, meron kang pagpakumbaba, meron kang tiyaga. Titignan mo yung ebidensya. Hindi nga nakasulat letra por letra, pero pagtsatsagaan mo pa pakinggan yung paliwanag ng tao. Kung yung paliwanag ng tao, lalong liliwanag yung Bible. Yung paliwanag ni Bar Jackson, Barbanam, lalong lumiwanag ang Bible. Pero hindi letra por letra lahat ng paliwanag na nandun, ha? Pero yung basic nandun. Kunwari, yung quinote ko na si Adan di nagkasala. Si Eva nadaya. Sorry. Si Adan hindi nadaya. Si Eva ang babae ang nadaya. May sapat na yan para magbigay ng spoken word na yung sa kwento ni Jackson na yung drama ni Jackson na bakit mo kinain yan? Alam ba mamamatay ka? May takutan pa nun eh. So justified si Jackson magdrama-drama dun sa contender. Dahil dun sa salitang yun. Kung nakikita mo, sa salitang yun yan ang most likely ang nangyari. Yan yung dahilan bakit hindi niletra por letra ng Diyos lahat. Kung niletra por letra ng Diyos lahat, hindi mo na malaman sino yung Nicolaita. Yung, sabi nga, ang Diablo nag-impersonate. Maraming ministro ngayon, hindi naman nila alam na impersonate nila ang Diyos o ang tunay na ministro, yung anointed ones at the end time. Na-impersonate nila kasi dahil nababasa na lang nila yung Bible, di ba? Kahit Katoliko, nababasa ang Bible. Maraming scholars, nababasa ang Bible. Actually, kahit nga spoken word, na-impersonate nila eh. Ang spoken word, bakit pala maraming kaaway hindi magagamit ng revelation na? Dahil Nicolaita lang sila, tamad lang sila. Pero kung may alam ka dito kahit sa spoken word, minsan magagamit mo to. Nagagamit minsan ni Kibuloy, pansariling kapakanan. Pero yung progressive yung spoken word mo, tuloy-tuloy, yan ang hindi makasabay ang kaaway. Binigay ng Diyos to para sa atin, para ma-sanctify tayo, maging holy tayo, mabukod tayo. Peculiar people tayo. A holy nation, holy is bukod na nation. Peculiar people. Yung pagkabereyan, kailangan yan para makuha may spoken word. At yung tuloy-tuloy na bereyan, yung masugid na pagkabereyan, yan yung peculiar people natin. Yan yung din tayo matatangi na masala yung ginto sa bato. No? Yan ang purpose ng Diyos. Kaya hindi lahat nasusulat. Hindi lang naman sa original sin, kay Adan at Eva, kay Lilith. Kahit sa iba-ibang topic, Godhead, baptism, yung term na Diyos si Kristo, hindi Diyos si Kristo, mga ganyan. Lahat yan, gumagamit ng spoken word yan. Yung in communion, although marami tayong ebidensya, spoken word yan, na-type sa pamilya yan, na kailangan yung pamilya may sharing. Yung tabernacle, type sa indwelling, spoken word yan. Pinapractice ng Hudyo yan. Sabi mo, may Talmud sila. Hindi lahat nasa Talmud. Yung Talmud, spoken word yan, ng panahon nila noon. Pero yung spoken word natin ngayon, hindi abot ng Talmud. Yung Talmud parang yung umaasa na lang sa quote ni Barbanam na yung nakalipas, paulit-ulit na lang. Hindi masama pag-aralan mo yung nakalipas Ang problema, sarado ka tumanggap ng bago. So yung mga mga Hudyo na sumasabay sa Talmud, sarado sila sa Kristiyano. Sa Kristiyano pa lang, sarado na sila. O type sa panahon natin, maraming Kristiyano rin sarado. Sa end time message, marami rin sarado. O doon lang sa sinabi ng propeta, doon lang sa sinabi ni Bar Jackson. Ang Berean, wala kang kinikilingan na tao, kaya makakapagpahayagan Diyos sa iyo ng kumpleto. Sila napapahayagan, limitado. May tama rin ang Hudyo, may tama rin
yung denomination, may tama rin yung Branhamite, Jacksonite. Pero, limitado. Bakit? Limitado kasi, may bias pa sila sa tao eh. May bias. May kumakatok. Take over muna, Bart. Mili lang ng ang loyalty na sa tao o sa grupo. Yung binabanggit ni Brother Francis. Kasi pwede rin sa atin ganyan. Pero actually, wala naman yung loyalty natin kahit sa sarili natin samahan. Diba? So, tinitrain tayo para maging berean. Ang loyalty natin nandun sa word, yung pagiging berean. Hindi naman masama yung loyal ka sa samahan mo at saka sa leader mo. Pero hindi dapat sarado na ikaw ay hindi na makikinig sa iba. Okay, para malaman mo yung buong katotohanan, kailangan ikumpara mo sa iba. Kahit na tama yun na memorize mo. Hindi ba dapat na memorize? Kaya mo siya i-depensa eh. Kaya mo siya i-content. So, mahalaga yung pagkabereyan. So, yung spoken word, gumagana yan. Hindi tayo nakasalay lang sa nakasulat. Nakasalalay din tayo sa paliwanag dun sa nakasulat. So, dahil hindi abot nung iba na yung spoken word, sabi ko, hindi naman nila alam, no? Kailangan lahat nakasulat. Hindi lahat ng paliwanag nakasulat. Kahit si Eli Soriano, sabi, kailangan nakasulat. Pero hindi naman lahat ng paliwanag niya nakasulat eh. Meron din siya spoken word eh. Nga tamang paliwanag ha. Hindi lang alam pa ipaliwanag ng tao. Paano gumagana ang spoken word? Yan. Para kay Barbanam, sana ma-share nyo to sa ministers meeting. Ang tamang paggamit ng spoken word, hindi lang si kay Barbanam. Lahat ng tao gumagana ang spoken word. Pinakita lang niya paano pagganahin ng spoken word na this Bible becomes a new Bible. Magkaiba ba ang garment of salvation base sa robe of righteousness? Pwede yan pareho, pero pwede. Meron akong ang righteousness, pagiging tama, matuwid. Garment of salvation, garment of salvation, saka yung robe of righteousness. Ang saltang garment, English, i-breakdown ko na lang yung salita. Ang saltang garment ay general word. Yung robe ay roba. Pero pwede mo rin maintindihan na parang damit yan. Hindi naman lahat ng damit roba, di ba? Pero lahat ng roba ay isang garment. Ang garment ay damit eh. Tagalogin ko, roba. Des, ano yan, Brother Francis, yung garment of salvation, alam ko, tinitipon nito sa spiritual. Ang righteousness, pagiging tama, matuwid. Yan, beren, sinusunod yung kalooban ng Diyos. Yung salvation, kaligtasan yan eh. So, nagkaibang word lang yan. Hindi yan parehong meaning. Pero ibang aspetong tinutukoy. Yun, kung tuwid ka sa Diyos, ligtas ka. Pero hindi yan ang definition niya. Magkaibang aspeto. Okay? So parang, bigay na halimbawa, holy nation. Nasa, 1 Peter 2:9 yan ha. Ang holy nation, binukod kang bansa. Peculiar people. Hindi niya bukod. Mukha ka lang sinto-sinto. Kasi mukha ka lang kakaiba. Oddball. Mukha ka lang katawa-tawa. Mukha ka lang hindi ka kasabay sa karamihan. Hindi parehong kahulugan yan, pero pareho rin tinutukoy niyan. Pag ikaw ay holy, nabukod ka, peculiar ka rin. Ganon din yung matuwid, ganon din yung ligtas. Pag tinawag mo yung mga ligtas o yung mga matuwid, isa lang tinutukoy niyan. Pero ibang aspeto yung matuwid, ginagawa mo yung tama. Yung ligtas, yan yung reward mo. Di ba? Pero pag tinawag mong ligtas siya, matuwid siya, isa lang tao tinutukoy. Hindi yan magkaiba. Walang taong hiwalay yung pagiging matuwid niya, pero hindi siya ligtas. Ito naman, hiwalay yung ligtas siya, pero hindi siya matuwid. Merong elemento yung isa sa isa. Okay? Ibang aspeto. Diba? Parang elepante, may
may tengang parang pamaypay, at merong ilong na parang hose. Yan. Di ba? So, sana makuha mo iba-ibang aspeto. Parang justification, sanctification, predestination. Iba-ibang aspeto yan. Pero lahat yan ligtas. Lahat yan ay kaligtasan. Yung paliwanag ko dati tungkol sa kasi Brother Francis, dapat ito sa talata, sa Isaiah yan eh. Ikaw ay dinamitan ng kaligtasan at binihisa ng robe of righteousness. Yan ang sabi sa Isaiah. Marami lang paliwanag sa isang bagay. Halimbawa, ikaw ay bulag, ikaw ay hubad, ikaw ay mahirap. Nung sinabi ng Diyos yan, o sinabi ni Kristo yan sa Laodicea, ikaw ay hubad, ikaw ay bulag, ikaw ay mahirap, iisa lang tinutukoy niya sa lukewarm eh. Pero magkakaiba yung meaning ng hubad, bulag, ganyan. Diba? Gano'n rin ito. Dinampitan ka ng garment of salvation. Sinuutan ka ng robe of righteousness. So, mga iba-ibang wording sa, iba-ibang aspeto sa isang bagay. Okay? Pareho ba yan dun sa Bible? Pareho ba yan dun sa under souls on the altar na sila binigyan ng balabal at magpahinga muna ng sandaling panahon? May paliwanag ng aking pastor. Hindi siya fine linen. Okay lang yung paliwanag ng pastor na. Kasi sa akin pwede ko i-generalize yan eh. Pwede. Yung robe of righteousness, robe of ng nasa souls under the altar, pwede i-type ko rin sa tunay na ligtas. Pero ang pinapakita dyan may second class, first class. Sa paliwanag ng aking pastor na hindi ko naman minamali. Maraming paliwanag ni Bar Jackson. Ewan ko kung paliwanag ni Bar Branham. Ang bride, Revelation 19, fine linen. Pero doon sa souls under the altar, binigyan nila robe of salvation. O garments of salvation. No? Robe lang. Ordinaryong damit. Hindi siya fine linen. So, mas mababaw yung kalidad niya. Totoo naman kasi mas mababaw yung revelation nila. At mas nikulot sila kumpara sa atin. O kumpara sa iba't sa church. Kasi mga namatay sa panahon ni Hitler yun eh. O isang halimbawa yun. No? So, yun ang isang paliwanag. So, sagot sa tanong mo. Okay, salamat. Thank you. Po yung nire-represent ng grapes? Ano yung nire-represent ng? Yung grapes po. Sulat nyo to, maganda to, no? Sasalin yung scribe. Pero yung i-post nyo, puro tanong lang. Yung Great Sea ay Mediterranean Sea. Pag titignan nyo yung mapa, bukas lang kayong Great Sea, no? Google nyo yan. Tignan nyo sa mapa. Yung Bible nyo, may mapa sa likod. Ang tawag na sa Mediterranean Sea, Great Sea noon. Noon. So, dati yung paliwanag ko. Yung Great Sea, Mediterranean Sea. Yung Mediterranean Sea, Mediterranean World. Yung Mediterranean World, yan yung Old World. So, kung saan umikot yung Mediterranean Sea, yan yung mundo ng Bible. Yan yung Europe, Africa, Asia. Yan. Asia na Middle East. So, sana may picture kayo niyan. Kailangan ko ng north, south, east, west niyan. No? Yung the four winds drove upon the Great Sea. May dagdag pa nga ako sa sa Revelation 13, may beast coming out of the sea. Yan din yun. The same sea, Mediterranean Sea. In four world empires. Rome, Greece, Babylon, Persia. Opo. Ang po
four wind of the heaven. North, south, east, west. Actually, meron tayong hangin, di ba? Ano tawag dyan? Nalimutan ko yung pag-asa. Tulungan niyo ako. Amihan. Ano pa yung ibang word? Hindi ko alam kung amihan sa north, south, east, west yan. Habagat. Sabi pa kayo ng iba. Marjorie, ano pa yung ibang word? Habagat. Habagat. Ayun. Ano pa? May 4 yan eh. O sige, kung hindi nyo alam yung iba. Ay, in direction lang, north, east, west, south. Amihan, ay, silangan, kanluran, norte, timog. Hindi, yung amihan, habagat, dahil sa direction yan. Sa tag-English, may north wind, south wind, may easterly wind, may westerly wind. So, itong wind na yan, ito yung 4 winds. May malalim na meaning ang Diyos yan. So, yan yung paksa bukas. Pero singit lang kasi hindi yan namin topic. May drawing. Susugyan kung bakit ang pwesto nila ay nakapalibot sa tabernacle. Commanded to isite yung sa tabernacle preposition. Sa future, di ba po sa future mangyayari, ibig sabihin po ba, ito po ba ay part ng pagbabayad nila? Oo, yung malawak. Siyempre, malawak ang pinagbabayaran. Daniel 70 weeks yan, 70 times 7. Ang tanong mo, pinagbabayaran nila, yan ang tanong mo. Opo. Kung part po ba yun ng pagbabayad nila? Yung Part. Opo. Ang buong tribulation, lahat ng nangyari sa kanila, part ng pagbabayad. Kaya yung church ages, part ng pagbabayad nila yan, kala mo. Na-extend yung 70 weeks eh. Ang extension yan, part ng pagbabayad nila. Pinako yung Messiah. Na-extend tuloy yung 70 weeks. Pagbabayad yun. Mga magulang, huwag nyo itiwa yung anak nyo. Kahit tinatamad kayo, kasi kabutihan nila yan eh. Pag nilaktaw nyo yung sourcing conflict, matigas na ulo ni Zoe, ni Ike, o mga anak pa, apo pa si Marjorie dyan. Pag wala kayong laktaw, madedevelop sila. O Steremi, walang laktaw. Shirley, wala dapat laktaw. Padose, wala dapat laktaw. Si Teo, wala dapat laktaw. Pag walang laktaw, madedevelop ang anak. Kunwari, hindi mo to ginawa, trabaho lang, walang personalan, pitik, o akbay, o halik. Depende sa level nyo, no? Escalate. Magpag-guide kayo sa hukom. Huwag sariling diskarte. Pag na-develop, makakahabol yan sa rapture. Gusto natin makahabol sa rapture eh. Yan ang kumpletong magulang. Ang tunay na magulang sa Diyos. Ang pagmamahal niya sa anak, hindi makalupa. Makalangit. Kaya ang gusto niya sa anak niya, the best. Ang the best, hindi yung kayamanan o karera. Which is relationship sa Diyos. Iiwanan niya yung anak niya, pababayanan niya yung anak niya na graduate na sa train up a child in the way that they should go. So, iniwanan niya yung anak niya na matured bereya na, may ministry na, may may pagmamalasakit na sa gawain. Nung wala pa, kailangan niyong talagang assert. Kahit na-delay kayo, ibigay niyo, kunwari na-delay kayo ng 20 years, habulin niyo pa rin. Yan ang pagmamahal, di ba? May mga magulang, nakilala niya yung anak niya, malaki na. Pero gusto pa rin niya, yung tatay ko, malaki na bago ko na gusto pa rin niya ibigay yung makakabuti sa akin. Sa abot niya, no? Ganun din dito. Whether na-delay kayo o bata pa, nasimulan nyo, na-delay dahil nabulungan. Humabol kayo. Iba kasi suko agad eh. Lalo pag nakakita ng cute baby, suko agad. Kakalimutan agad, no? Parang natutupad yung evangelization ng kaaway. Yung ika-4 na ilog, yun ba yung dadaan sa Ito ba yung ilog Euphrates, yung dadaan sa desert? Oo, search mo yung Exploring Eden Eastward. Ang tinatanong mo ba si Euphrates, yung pinipigilan ng 4 na anghel yung 4 na hangin?
Ganda rin. Pero ang ano ko, yung Ilog Euphrates, di ba yung Yan desert yung ng ilog ng Arabis? Eden. Actually, ilog ng Eden yan. Kaya search, Diba, hanapin mo Exploring Eden Eastward. yun to yung desierto ng Arab. Pero sa unawa ko nga, yung Ilog Euphrates ang siyang dadaloy doon sa desierto ng Arab. Lalabas yung templo sa naitatayo, doon yung paglahapak yun mismo lalabas yung Four Rivers. Meron. May talata yun, nung Gihon. Nakasulat yun eh. May river talaga lalabas doon pag binasa yung Ezekiel 47. Pero sa ibang broadcast nyo, pakinggan yan. Okay? Pero kailangan ko lang mabanggit bukas kasi yung 4 na ilog, type din sa 4 na hangin yan. Okay? Sa ano natin itatype yan ngayon doon sa ginagawa nating reports, yung mga ano na, siyempre yung tao, tabernakulo. Paano na itong atin na ipapaliwanag Kailangan kayo mag-tubi. Di ba? This gospel of this kingdom shall be preached to all nations. Pag nabasa mo yung all nations, yan na yung 4 winds. Yan na yung 4 rivers. Okay? Kailangan na kayo mag-tubi. Ginawa na nga yung gustong Facebook para sa atin. Tapos, papabayaan nyo lang sa demonyo. Magre-Revelation 8:11 na, no? Paakyat. Yung sinisigaw lagi ni Brother Yuri Dranto. Sa kanila, doctrine. So, kailangan na tayo mag-evangelize. North, South, East, West. So, yung North, South, East, West natin, may type na yan sa iba-ibang lengguwahe, iba-ibang bansa, no? Okay, yung 4 niya. By the way, hanapin mong ilog, Sister Remy, yung kumalat mula sa Jerusalem. Kasi yan, pabaliktad din, modern na yan eh. Isipin, parang nanggaling sa Bahrain eh. Parang nanggaling sa Bahrain yung ilog, no? Paatras. So, dapat magmula sa Jerusalem, ta saka kumalat. So, hanap ka pa ng ibang picture na galing ka sa isang templo, saka kumalat. Yung quotation ng ating mga kapatid na end time, ano ito maikumpara? Ito ba talaga yung mensahe sa uling panahon or yung sundan lang natin yung biblical aspect? Kung tayo ay Bible believer, yun dapat ang dahil kasi Bible talagang absolute para sa akin. Yung quotation, dahil kasi ito ay galing sa propeta, di ka naman sinasabi na ang propeta hindi biblical, pero ano ba ang dapat nating sundan para yung manatili tayo dun sa rapturing, makakuha tayo ng rapturing faith. Ang pakinabang ng quotation ay yung makuha mo yung spoken word. Di ba, nagpapaliwanag kanina ng spoken word. So, si Barbanam ay isang halimbawa niyan. Yan ang pakinabang ng quotation. Makita mo yan. Kasi kung kaya mo makita yung spoken word sa lahat, hindi lang kay Barbanam, sa lahat. Lahat ng mga ngaral, Nicolaitan or Berean, no? Kahit nga Katolik, ang spoken word ay hindi paliwanag sa Bible na maliliwanagan ka, yan yung tamang unawa sa Bible. Kasi yan ang pinakamaliwanag. Yan yung umaakma. So, lahat may spoken word. May tama man o mali. Kung kaya mo gamitin yung spoken word na lumiwanag ang Bible, yan yung tamang pagkilala sa quotation. So, hindi ang quotation pangkulong ng isip. Anong ginagawa ng iba sa quotation? Huwag ka na makinig sa iba, kay Barbanam lang. Huwag ka na magbasa sa iba, kay Barbanam lang. Huwag ka na maniwala sa iba, kay Barbanam lang. Yan ang maling gamit ng quotation. Ano yung tamang gamit ng quotation ni Barbanam? Yan yung halimbawa nung sinabi ko kanina na hindi mo mababasa lahat letra por letra sa Bible. Dahil hindi mo mababasa lahat letra por letra sa Bible,
kailangan mo ng tagapagpaliwanag. So medyo babangga to kay Ewal Frank. Sabi na Frank, wag mo na interpret, basahin mo na lang. Hindi nga lahat nakasulat eh. Kailangan mo pa rin ng taon tagapagpaliwanag. Paano natin malaman sino yung tamang pagpapaliwanag? Kailangan mo ngayon maging Berean. O hindi to optional. Kung gusto ko lang makinig kay Brother Francis, hindi to optional. Compulsory ng Diyos to. Kasi tinuturuan tayo ng humility. Kahit galit na galit ka sa taong yan, makinig ka doon sa taong yan. Kung gusto mo nang matanggap yung mensahe ng tama. Di ba? Kailangan lahat dinaanan mo. Tama ang paliwanag o mali. Kasi lahat sasalain mo sa Bible. Paano mo sinala sa Bible? Hindi dahil kung nakasulat o hindi. Dahil yung paliwanag niya ang mas lumiliwanag sa Bible. Di ba? So, yung paliwanag ni Jackson, paliwanag ni Barbanam, kahit iba pang mga ngaral, lahat yan nakakatulong. At lahat yan nakaka-contribute. At ang makikinabang dyan yung Berean. At yan ang purpose kaya may quotation. Makita natin gumagana kay Barbanam yan. Pero hindi para itaas si Barbanam. Para matuto tayo, paano magkaroon ng spoken word. Paano mag-recognize ng spoken word ng iba. Lalo tayo magiging Berean actually. Lalo kang makakalapit sa Diyos. Hindi si Barbanam yung theophany o parang siya lang yung daluyan mo sa Diyos. Parang siya yung Eliezer, tinuro ka kay Isaac. Diretso ka na kay Isaac kay Kristo. So yan ang tamang gamit ng quotation. Makita natin yung spoken word. Ang spoken word, hindi salita lang ni Barbanam. Ang spoken word, kung sino man yung pinahayagan ng Diyos, ay kaya niya ipaliwanag ang Bible. Ito yung halimbawa ng spoken word sa Bible. Acts 8 verse 30. O buksan niyo lahat. Ano sabi ng eunuch? Paano ko to maintindihan maliban ipaliwanag mo sa akin? Tapos pinaliwanag daw ni Felipe. Yung pinaliwanag na yung Felipe, nakasulat sa Bible? Hindi. Pero ang daming pinaliwanag ni Felipe. So, yung hindi na nakasulat sa Bible, isang example ng tamang paggamit ng spoken word. So, yung kay Felipe pala. Hindi nakasulat lahat ng paliwanag ng Felipe. Yan yung sinasabing, I was about to write, but a voice from heaven spoke to me. Write it not what the 7 thunders uttered. Ito palang 7 thunders. Yung mga hindi nakasulat. Pero, maintindihan mo. Paano mo natanggap? By revelation of Holy Spirit. Dahil binakapan ng Bible. Pero hindi letra for letra sinabi ng Bible. Pero may sapat na ebidensya ng Bible doon sa spoken word mo. Itong 7 thunders, itong spoken word. Ito yung mga paliwanag ng tao. Ito yung paliwanag ng mga ngaral. Ay, makuha niya, no? So, para sa mga dati kong kasamahan, ang 7 thunders parang futuristic. Alam nyo ba, pag hindi nyo nakuha yung spoken word, rema lang hawak nyo lang titik. Kailangan nyo yung buhay ng titik. Ang buhay ng titik, yung spirito ng titik, yung mensahe, yung logos, yung nakatagong mensahe. So kahit may Bible na may konting mali sa translation, okay lang. Kasi pag nakuha may spoken word, lampas pa sa nakasulat sa Bible. Sapat na yung nakasulat sa Bible para makuha mo yung mensahe. Okay, salamat sa tanong.